Hi, hello, kumusta mga ka-medyator? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Alright, so ngayong araw po ay magbibigay tayo ng mga dahilan kung bakit ang napili nating motorsiklo ay ang Suzuki Gixxer 155. So marami tayong reasons kung bakit itong pinili natin, pero magbibigay lang tayo ng limang dahilan. Okay, kung handa na kayo mga ka-medyator, eto na, umpisa na natin. Una is because of low price. Okay, so yung Gixxer 155 ay budget meal lang po yung presyo niya. Kaya abot kaya, pero hindi nakapromise yung quality. Kasi alam naman natin na siya ay Big 4. Okay, so pangalawa, ang kanyang looks. Ang looks ay subjective, pero para sa akin talaga pogi-pogi itong Suzuki Gixxer 155. Matikas at machong-machong tignan. Nagustuhan ko din yung kanyang kulay dahil talagang matingkad ang color niya. Actually, maganda rin ang blue at saka yung black. Yun yung iba niyang kulay. Okay, so punta tayo sa number 3. Ang number 3 natin ay yung maintenance. So Gixxer 155 kasi FI na siya, so less maintenance lang. Wala tayong masyadong i-maintain sa kanya. Maliban na lang sa oil at saka yung oil filter. Okay. At dahil FI ang Suzuki Gixxer 155, ito ay matipid sa gas. So, nung bago pa lang, kumukonsumo ako ng around 35 to 40 km per liter. So, not bad. Okay na rin po yun. Tipid na yun. Okay, dito sa maintenance, dito din papasok yung mga spare parts. Marami nagsasabi na medyo mahirap daw yung mga pyesa nito. Pero mga ka-medyator, nasa version 2 na ata to, version 3. Please correct me po kung sinong nakaka-sure kung anong version na tayo ngayon. Ibig sabihin po, marami ng ginawang spare parts, mga produkto ba ng Suzuki Gixxer 155 ang Suzuki, at marami na rin po nagtitinda or nagbebenta ng spare parts sa online at sa ibang mga dealer. So wala na tayong pangamba dyan kung sakaling mangailangan tayo ng spare parts. Okay, yung pang-apat po ay ang comfortability. Comfortability dahil sa stance, sa design at saka upuan ng Gixxer 155 ay talaga namang masarap siyang i-ride. Hindi ganun katigas ang upuan, hindi rin ganun kalambot. Hindi lang sa rider, yes, hindi lang sa rider siya comfortable, kundi pati na rin sa pillion seat. So based on my experience ng back ride ay okay naman ang kanyang review. Okay siya sa long ride, hindi ka nakakangalay or masakit sa puwet during long ride. Ganun na rin pag sa city driving. So pang-lima is yung versatility. So versatility kasi marami siyang pwedeng maaari mo siyang gamitin sa kahit anong terrain. Pwede rin siya sa off-road, pero siyempre hindi siya pang off-road talaga, pero kaya niyang dumaan sa ganong terrain. Long ride, number 1 yan, gamit na gamit siya dyan. City driving, walang problema. Okay din siya, although malaki siya, mabigat, pero manageable naman. And pwede din siya kasing marami kasi ang mapaglalagyan ng Suzuki Gixxer 155. Pwede natin lagyan ng top box at mga side patches or side bags or side box for that matter, para mas marami tayong mailalagay. Okay, so sa ngayon mga ka-medyator, yan lang muna ang mabibigay natin na review dito sa Gixxer 155. So yan yung top 5 reasons ko kung bakit ito ang pinili kong motorsiklo. Okay, sa mga may katanungan pa or kung gusto nyong gawa ulit tayo ng iba pang video, comment down below para magawa natin. Maraming salamat mga ka-medyator. Hanggang sa susunod. Thank you for watching.